Hello guys, lunch serye ito kahapon. Mansaf naman ang food kahapon na request nila. Kaya ang una kong ginawa dyan, nagpakulo tayo ng meat with bones. Ang gamit ko namang karne dyan ay karning tupa. Pwede naman siguro beef, pero mostly talaga yung gamit dyan ay tupa or lamb. So pakuluan lang natin yan ng mga 35 minutes gamit ang pressure pot. Habang nagpapakulo tayo ng ating karne ay prepare naman natin yung sauce ng mansaf. Ang tawag naman nito sa sauce na to ay jamid. Bilog yan siya na nakalagay sa freezer, tapos pagkagamitin ay kailangan yan siya i-overnight tunawin sa tubig. So yung ginawa ko dyan, tinunaw ko na yan, tapos okay na yung consistency niyan, and then marami kasi yung ginawa ko na natunaw. So ready na yan to use, nilagay ko na yan sa freezer. So hindi ko na kailangan yan ibabad overnight. So yung ginawa ko ay tinunaw ko na lang yun, tapos pagka salty pa at medyo maano pa siya, medyo ano bang tawag doon, purong-puro pa siya, so pwede mo siyang dagdagan ng water from the boiled meat. So, ganyan na yung itsura niya after natunaw. Super dali lang naman yung mansaf. Magpakulo ka lang ng karne. Tapos, wala ka nang ibang gagawin dyan, kundi magpakulo ng karne. Tapos, yung sauce na ginawa natin, wala na tayong ibang ilalagay doon. Wala na kahit salt dahil sobrang salty nun. Kaya mag-add ng water from the boiled meat pagka salty pa talaga. Tapos, pag ready na yung sauce, saka natin ilagay yung ating pinalambot na karne. And then, pakuluan lang yan and then ready to serve. Dapat ano yan siya, iserve yan na super hot yung sauce niya. Yung lasa niyan, sobrang malinamnam na maanggo. Maanggo na pagka-cheesy. Akala ko nga cheese yan, pero sabi ni Amo, yogurt daw yan, hindi daw yan cheese. Yun daw yung traditional way dati ng mga tao pagka kailangan i-preserve yung yogurt. So, kailangan nilang patigasin yung yogurt tapos iso-store sa freezer. At itong salad naman nito ay hindi to nila ni-request. Ako lang yung gumawa nito kasi nga naisip ko yung pagkain nila ay sobrang plain, walang gulay. Puro karne at kanin. So, naisip kong gumawa ng nacho salad since na gusto nila to. So, sa gulay, naglagay ako ng lettuce, cucumber, nag-add ako ng corn at tomatoes at yung onion. Tapos, yung sauce naman yan, konting-konting mayonnaise at yogurt. Pwede naman purong mayonnaise lang. Pero dahil choose to be healthy tayo, konti lang yung mayonnaise. Tapos, salt, black pepper, and garlic. Tapos, kung gusto nyo maglagay ng sugar na konti, pwede naman. Sa nacho salad, ay dapat yung sauce ay ipaibabaw natin yan sa gulay. But since na marami akong ginawa dahil sinadya ko talagang marami yan para meron pa akong kakainin sa dinner. Kaya isi-separate ko yung sauce para hindi siya malamog at hindi siya magiging soft mamaya sa ano na. Para kung in case na gusto pa nilang kumain din, so pwede pa nilang makain na masarap pa siya. Meron pa siyang crunch. Tapos itong nachos din, wala akong nachos eh. Meron akong taco shells, pareho lang naman yan sila. So yung ginawa ko sa taco shells ay inano ko na lang, pinutol-putol, ininit ko lang yan kunting-kunti sa air fryer para medyo ano siya, mainit-init at mas crispy pa. At oras na para i-serve yung pagkain dahil gusto nang kumain yung mga amo. So ganito i-serve yung mansaf. In traditional way ng pagka-serve ng mansaf ay hindi ganito. Pero it's either white or yellow rice, pwede naman. It's up sa mga kakain kung gusto nilang white rice or yellow rice. Pero yung traditional way nito ay meron pang sapin yan bukod sa rice. Una, meron pang sapin yan na bread na malapad. Tapos yung rice, saka yung meat. Tapos lagyan ng konting sabaw, yun na nga. Tapos yung pinakalas niyan ay i-cover yan uli ng bread din uli na manipis na malapad. Tapos yung sauce, yun nga strain dapat and serve separately. Tapos ready na rin yung ating salad. At ito na yung ating pagkain. Kunting rice, merong mansaf at merong leftover na beef. Kasi si Bella hindi kumain ng mansaf dyan. Ayaw niyang kumain dyan dahil ano yan siya, lamb meat. So ayaw niyang kainin. So meron tayong leftover na beef. Maanggo to siya na cheesy. Ang amoy. Matapang ba? Pero masarap.
Kain pala tayo. Gutom na ako. Ito pala yung kain ko. Ay, kumain pala ako kanina no, ng ano, yung balls. Anong oras yun? Alas 12? Launa? 30. Ay, hindi. Tama, alauna. Kasi 12:30 nandito pa ako. Bantu ate-ate sa ano? Ito. Ewan ko dyan. Parang ngayon lang ako nakaluto. Matagal na rin. Kamis na. Natutuwa yung amo ko ba? Meron din ako nito. Sobrang ito kagabi. Ano ba? Ha?